Heto na nga, mainit na usapin ngayon sa politika matapos kumpirmahin na kikilos na ang Office of the Ombudsman upang imbestigahan ang umano'y bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Target ng investigasyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinasabing may kinalaman sa maanomalyang paggasta ng pondo. Ayon sa mga insider sa Kongreso, matagal nang binabatikos ang flood control budget dahil sa sunod-sunod na dagdag na pondo, ngunit walang makabuluhang resulta sa pagpigil ng pagbaha. Lumalabas umano na may mga kontrata at proyekto na na-award sa piling contractors na malapit sa administrasyon. Pinaghihinalaang dito, nagmumula ang sinasabing bilyong pisong irregularidad na ngayon ay sisyasatin ng Ombudsman. Habang wala pang formal na resulta ang investigasyon, ramdam na ang matinding tensyon sa Malacanang at sa hanay ng mamambabatas. Naniniwala ang publiko na kung mapapatunayang totoo ang mga alegasyon, isa itong matinding dagok sa kredibilidad ng administrasyon. Ang tanong ng bayan ngayon, sa wakas ba'y magkakaroon ng hustisya laban sa mga tiwaling proyekto o muli na namang malulusaw ang isyong ito sa politika? Yan, at ngayon dito sa speech ni privilege speech ni Ping Lacson, ang kanyang tinuran diyan ay patungkol sa sa flooded gates, 'di ba? Ano ba title natin? Bangag. Okay? Okay, ano sabi niya? Flood gates of corruption. All right, kulang pala 'to. Okay? Edit natin yung ating title. Okay, flooded gates and corruption. Bomba news. Okay, bomba. Alright, tignan natin. Ano ba ang masasabi niyo dito kay Ping Lacson? Maganda ba yung ginawa niya? What do you think, darling? Magbigay kayo ng suhestyon at komentaryo at ng ating pag-uusapan niyang kanyang mga hanash. Pero share niyo muna at syempre mag-subscribe and mag-like sa ating YouTube channel. How are you doing? How are you today, my darling? Alright, tignan natin ang ating mga ka-eksena sa banga. Ditembaru. Okay na. Now what? Hi, Liz Vergara. Bangag, the most corruption. Okay, so yan mga kababayan. Play natin ang mga drama niya dyan. Okay, tignan natin. So yan, may mga pinakita sa dyan na yan, mga baha-baha, yung kanyang presentation. Okay, dramatization, di ba? Pero tignan natin, okay, ang kanyang tinuran. Tignan natin Ba't walang sound? Okay. Yeah. Rebuke and appeal that he and collective privilege. Okay. To uncover schemes surrounding a systemic problem in our country. One that submerges our nation not just in floodwaters, but in depths of corruption. In the course of our research and investigation, we encountered several words. Okay. Their meanings we could not find. I-off natin yung boses at ako ang magsasalita. Ako ang magsasalita, hindi siya, punyeta. Okay, yan. Tingnan natin yung dramatization niya. So, mga kababayan, ipinapakita dyan ang alright. So, yun yung kanyang privilege speech kanina, like mga 4 hours ago, na syempre, ang kanyang dramatization dyan ay patungkol na dun sa, ang tinititulan niya ng Flooded Gates of Corruption. Alright? So, sinabi niya dito, nandito ako sa kanyang website, okay? Pinupuri-puri niya dyan actually ang Presidenteng Bangag. Sabi niya Mr. President, my distinguished colleagues, I rise on the matter of personal and collective privilege to uncover schemes surrounding and systemic problem in our country. True naman. One that submerges our nation, not just in floodwaters, but in depths of corruption. Talaga naman. Malalim pa sa bangin o malalim pa sa balong malalim ang ugat ng korupsyon sa ating bayan. Sabi niya, in the course of our research and investigation, we encountered several words, their meanings, we could not find in the dictionary, so we looked somewhere else. Sabi niya, alas, we found them in the corruptionary. Okay, parang, sabi niya dito, we have saying, a leaky roof today is a ruined home tomorrow.
Sabi niya dito, ito basahin ko na itong part na to. Sabi niya, fortunately, President Bongbong Marcos, aka Bangag himself, has taken decisive steps to plug the leaky roof as determined follow through on his striking rebuke and appeal to conscience with his surrounding admonition. Mahiya naman kayo. Wasting no time after his stern warning during the last SONA against those who misuse public funds, Malacanang established a launch the Isumbong Mo o Sumbong sa Pangulo website last week. Yan ang kanyang mga dramatization dyan, mga kababayan. So, in other words, parang pinasasalamatan niya, yan, umaanda rin, di ba, yung mga drama-drama yan. Pinasasalamatan niya si Bangag Jr. na kung saan ito ay talagang binanggit sa SONA na, oh, yan, managot kayo, mahiya naman kayo, di ba? So, tignan natin yung mga, what do you call it? Yung mga, like, key points or mga mahalagang sinabi ni Lacson, di ba? Sinabi niya, corruptionary. Ibig sabihin, yun nga, malalim, sobrang lalim, yung ugat, yung nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Ito'y sinasabi niya sa madlang people doon sa kanyang privileged speech well, it's broadcast, telecast, na talagang grabe yung pandurugas, panggagancho, pagnanakaw nitong mga taong nasa likod ng corruptionary o itong flood control project. Not only that flood control, lahat ng talamak na pagnanakaw sa ating bayan. Pero mga kababayan, sinasabi niya dito na talagang parte na ng bayan na o ng politika o ng gobyerno itong pagnanakaw, itong pangungurap. Alright? Kasi pinagmalaki pa niya doon ni Lacson na parang thank you kay Bangag Jr. dahil meron siyang website na sumbong sa Pangulo. Huwag kayo magsumbong dyan. Magsumbong kayo kay Maharlika. Okay? Kasi pag nagsumbong ka kay sumbong sa Pangulo website, si Lisa Tanas ang may handle dyan, mga kababayan, pag sinumbong mo ang kalyado nila, baka ipapatay pa kayo. Baka ipagurgur pa kayo. Kung may alam kayo, never ever nyo isumbong dyan kay Bangag dyan sa website na yan. Okay? Dahil wala naman pakialam si Bangag sa website na yan. Ang nagmamanage dyan, yung kanilang mga lepores na kasabot nila sa kawatan. So kung gusto nyo magsumbong kay Maharlika, ayan ang ating diyan kayo magsumbong kay Maharlika. Maharlika Network at protonmail.com. So, napakagandang tignan kung anuhin nyo lang mga palangga. Kung ito ay totoo lahat ng kanyang privilege speech ni Lacson at iba pang mga politiko, 'di ba, diyan sa Senado na kunwari sila ay nagmamahal sa ating bayan, concerned sila dahil ang daming nangamatay, tuwing na lang babaha, ang mga mahal nyo sa buhay, ang mga kargamentos ninyo sa inyong bahay, mga birth certificates, diploma, o kung ano man, memorable pictures from from your childhood since birth, na ano doon ang mga baha, kaya wala na kayong pictures like me, di ba? Kasi naano din ang baha, yung mga pictures ko nung ako'y bata pa. Anyway, mga kababayan, yung sumbong sa Pangulo nga, wala yan. Wala yan na magsumbong kayo pag may alam kayong mga ghost project o mga contractor na ganyan na ganyan. Hindi na kailangan magsumbong dahil sila mismo, ulit-ulitin natin, si Marcos Jr. si Lisa Tanas mismo ang nagpapatakbo ng mafia sa Pilipinas. Walang kaputahan lang yung mga coordination na yan. Tapos dyan sa speech niya, sinasabi niya na yung bilong-bilong pondo, it's like parang pie, pizza pie ba, or parang pie sharing. Na kung saan naghati-hati itong mga kawatan na ito dito sa flood control project na ito. Diba? Let's say, for example, ipaliwanag dyan sa kanyang speech na 100 million, let's say, kunyari yung project. So dahil sa mga tawag dito, na mga tawag dyan, mga paghati-hati nila, connives nilang lahat, itong mga contractors na ito, at ang mga politiko, mga kababayan, hindi ibig sa 100 million yung project, ilan na lang natira, like say 82 million ba nabanggit niya. Tapos, kasi yung 100 million na yan, magbabayad ka ng, ng taxes. Di ba? Taxes, insurance, na nabanggit niya. So, ang matitira na lang daw, let's say 82 million.
Pero, mga kababayan, dahil nga may bribery, may komisyon, si kongresista, si engineering department, si DPWH, at kung sino si pang mga tarpulano, di wala nang matira. Kaya sabi ko sa inyo in the past, kunyari, isang ganito kakapal, okay, na kalsadang ang gagawin for that particular amount, yung para sa ganyan kakapal na kalsada, dahil ninakaw na ng mga putang ina, ito na lang ang matitira sa inyong kalsada. O kung pwede nga lang, kawayan na lang yung kalsada ninyo o yung tulay ninyo, maging kawayan na lang. Para 100 nyo, patay kayong lahat. Di ba? So parang yun yung pagpapaliwanag niya din sa kanyang privilege speech. Ngayon, mga kababayan, may sinasabi siya dun sa kandating ba yan, ang bigasan, kandating o kandating. Ang kandating Pampanga, na let's say for example, original budget daw in 2018, like 20 million pesos. Diba? So, nirepair ng ilang beses, din umabot na sa 274 million. Diba? May binanggit siya yung Bawang River Basin in La Union, 100 million, then nadagdagan hanggang 1.6 billion dahil sa congressional insertions. So ang biktima, ang ano talaga dito, ang salarin talaga dito mga nasa kongresista, mga kongresista. Binanggit niya yung Oriental Mindoro, 19 billion ang inallocate, 'di ba? Within 3 years. Then after bumagsak daw yung mga dike at yung mga ghost project, wala na. Then another thing here, Bulacan, 30 ghost projects. My God, mga kababayan, ito magsisiwalat ni Ping Lacson, hindi naman to bago sa kanya. Papalakpakan ba natin siya? Right? Ano masabi niya dito sa speech niya? Hindi natin siya pwedeng palakpakan, mga kababayan. Dahil, okay, kung matatandaan ninyo, tanggalin ko lang to okay? Excuse me. Kung matatandaan ninyo, stop screen muna tayo, kuha tayo ng ibang screen. Gatig-up ko, ambot. Ano bang kinain ko nga nagatig-up si madam? Okay. Nag-burp. Okay, here we go. Okay, balikan natin ang galing ni Ping Lacson. Okay, flooded gates corruption, Senate number 12, privilege speech. Okay, ito balikan lang natin. See this? Okay? Gusto ko lang to ipaalala sa inyo ha, itong mga ganitong kahanasan niya. Alam niyo ba kung ano to? Tignan natin. Natin. We discovered the labyrinth and lexicon of the criminal inside the Bureau of Customs, the consignee for hire, China, system, the partner in crime relationship between China, the anger and indignation are not sustained. Yan. Wala na. Okay. Philippines Customs authorities. However, Mr. President, you do not need a title nor a law degree to postulate that something was terribly Payola wrong. sa BOC, The story as it unfolds sounds more like... Hindi niyo papanood yan. Hindi ko yan papanood sa inyo. Okay? Kasi merong article yan, mga hitad. Kailangan lang natin balikan kung paano kayo ginagago ng mga politikong ito. Hindi ito nakakatuwa. Hindi ito nakakatuwa. Ano yun? Premium. Okay. Plunder files. Wag niyan. Ito. Okay. Lacson, ito. Here we go. Okay. See this? Okay, tingnan natin ta. Pinapakita ko yan sa inyo. Nangyari yan, ang balitang yan, August 23, 2017. Okay, tignan nyo yung data. Sabi yan, Lacson bears names of custom officials who got bribes from smugglers. Ayan ang mga balitang yan. Senator Lacson bared on Wednesday that list of Bureau of Customs official allegedly received bribes from smugglers. In his privileged speech, Lacson said the information came up from top and middle-class custom officials and employees, broker, and civic-minded individuals who have been gathering information on the matter for the longest time. Okay, from various sources inside and outside the Customs Bureau that I had interacted with over the past 2 weeks regarding the Tara list we carefully vetted and cross-matched
and every information to come up with an objectively filtered and detailed list of who and how much each office of official of the Bureau collects per container per day, sabi ni Lacson. So recipients of TARA, ayan ang mga pangalan. So yung mga pangalan yan, mga kababayan, actually nasa gobyerno pa rin ng iba dyan ngayon. Kasabwat pa rin yan ng mga bangag hanggang ngayon. So di na natin babalikan yan, lahat-lahat yan, ito ay pagpapaalala lang sa inyo na walang kwenta yung kapotahang privilege speech na yan. Here's another thing, ito yung in-expose ko sa inyo mga hitad, January 2023, January 2023, here's another thing pating. Okay, where is that another thing pating? Okay. All right, ito. Solon, is that the one? Okay. All right. See that? January 23, 2023, mga kababayan. All right. Yan, anong issue na yan? A lawmaker on Monday requested the House Committee on Ways and Means to issue subpoenas to various individuals and consignees allegedly involved in large-scale agricultural smuggling at local ports in the Philippines. Ito yung si Swansing, si Horacio Swansing, di ba? During the House hearing on the smuggling of basic commodities and tobacco, Sultan Kudarat Representative Horacio Swansing emphasized the need to hold accountable those responsible for facilitating the proliferation of agricultural smuggling in the country, particularly those involved in the misdeclaration and under-evaluation of agricultural imports. So, ayan ang mga pangalan. He identified the purported brokers, imports, and facilitators as Michael Ma, Lojin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron, Manuel Tan, Dia Cruz, Jun Damante, Lucio Tan, and Jerry Tevis, at marami pang iba. Bakit pinapakita ko yan, mga kababayan? Puta ngayon na, nakailan silang privilege speech. Ang bottom line dito, kahit na ano pang ilabas yan ni Lacson, na may ganito, may ganyan. Ano gagawin after that? Pasikat lang. After privilege speech. Yung Swansing na yan. Ano nangyari dyan na in-expose ko? Yung Michael Ma, ulitin natin, na inappoint pa yan ni Bangag. Okay? Inappoint pa ni Bangag yan. Ito yan, oh. Kasama ni Satanas. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, naalala nyo yan. Okay? Yan yung isa sa pinangalanan doon ni Swansing na smuggler. Na yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ginawa pang special envoy to China. Then yung si Rubio, inappoint pa ni Bangag. So walang kwenta lahat yung kaputahan na yan. Kahit ano pang gawin. Purihin si Lacson, purihin si Bangag. Wala rin kwenta kasi after that, wala namang ginagawa. Ito, isa pa. Bureau of Customs. Sa mismo ha? Okay, hanggang sa nagbago lang sa kamakailan. So, si Mark, sasabi sa'yo, tapos, okay na, kumpleto na yung koleksyon mo, nasa 7 to 12 people. Ito na, bigay sa'yo. Ikaw naman, sasabihin mo na kayo din, Rubio. Boss, ito na, kumpleto na yung koleksyon. Ihatid mo na sa bahay nga, sa Tigris Village. Pagkadating mo doon sa gate, lalabas na si Ben. Iabot mo sa kanya yung plastic. At sa mga ginagawa niya, binibigyan ka niya ng sahod, parang demo. So, okay. Pinakamababa, 5,000. Pinakamataas 10,000. Paano si Mark? Siya yung... Okay, katulad yan. 2017 yan, sa Bureau of Customs. Isinawalat ko na lahat sa inyo yan. Yung ano na yan, yung whistleblower na yan, sinasabi na si Bienvenido Rubio ay kasabwat sa extortion, bribery, pagnanakaw, lahat. Ano nangyari? Ayun, no, may patotoo na may nangyari ba kay Rubio? Inappoint pa sa Bureau of Customs at patuloy ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Here's another thing. Ito si Horacio. Lahat. Papalakbak pa tayo pag nag-privilege speech sila. Oh, ito si Horacio would Swansing. like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling
in local ports and around the Philippines, namely Michael Ma, Lujin Ang. Anyway, napakita nyo na yon. Kaya ako binabalikan sa inyo, wala namang kwenta yung kaputang inahan nilang mga privilege speech, mga kababayan. Wala rin mangyayari dyan dahil nga drama 101. Dahil ang puno ng kawatan sa Pilipinas mismo ang gobyerno ni Bangag. Halos lahat yan sa Kongreso, sa Senado ay mga magnanakaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang dapat talaga yan ay igarote yung mga hayop na yan. Hindi na kayo matakatakas yan, puro na lang sarsuela, puro na lang palabas ang ginagawa sa inyo. Natuwa ka ba kay Lacson dahil nag-privilege speech siya? At yan ngayon ang headline. Tignan natin. Yan ngayon ang headline, mga kababayan. Pag pumunta ka sa... Dali tignan natin to. Okay. Ang headline, wala naman talagang ang mga dyaryo, yung mga tagapagbalita, ganyan naman talaga yung kanilang trabaho. Representative Panaligan naglabas ng patunay kaugnay ng issue sa flood control. Ipinresenta ni Oriental Mindoro 1st District Arnan Panaligan ang kanyang sulat kay Department of Public Works, Highways Secretary Manny Bonoan noong July 31, 2024. Nakasaad sa naturang sulat ang kanyang panawagan na i-reassess at kumpunihin ng ahensya ang nasirang bagong gawang flood control project sa lugar. So ito ang magpapatunay na hindi tayo proponent, hindi tayo nag-fund dyan. Tayo'y walang kinalaman sa implementation yan, kaya nga ako sumulat, July 2024 pa yan, kasi noong July 24 may nasira rin, sabi niya. Kasi itong si First District Anan Panaligan ay pinangalanan nga ni Lacson na isa sa nagbenepisyo dito sa flood control na ito. What else? Ano pa? Puro flood control. Flooded gates of corruption. Binunyag ni Ping Lacson. Puro ganyan. Diba sikat si Ping Lacson? Nagpasalamat kay Bangag. Ayan. Si Ping Lacson. Ano sabi dito? Tingnan mo. Ano pa? Puro lahat. Okay. Nagalit si President Bangag nang mabisto niya ang isa umanong ghost flood control project sa Bulacan. Ay, nako. Lahat ito kajotahan. Wala na lahat yan. Kaya nga, garote nyo na yan. Lahat ito wala. Nakita nyo, kaya ko pinakita sa inyo mga previous speech. Yung mga previous speeches ng mga hayop. Kunyari, aanuhin itong mga tiwali sa Bureau of Customs. Ganon din si Ping Lacson. Ano nangyari doon? May nangyari ba? In 2017, sa privilege speech niya? Nahuli ba ito sila Rubio? Nakulong ba sila? Ibinitay ba sila? O wala tayong parusang ganyan? Nagurgur ba sila? O nakulong man lang para makabayad sila sa kaputahan nila? And now, here we go again. Speech ni Lacson, Speech ni ganito, ni ganyan. Speech si Tiangco, Lahat yan scripted. Sabi ko nga, diversion yan sa tunay na issue na ang adik niyong presidente ay patuloy na naglulustay ng pera ng bayan at ang pinakamagandang imbestigan niyan, yung addiction nila, yung pulboronic effects dito sa Beverly Hills. Nasangkot ang gobyerno ni Marcos Jr., si Lisa Tanas, ginastos ang pera ng bayan at may namatay pa silang kasama dito at huling-huli na yung kanilang Deputy Undersecretary na si Dina Arroyo Tantoco ay addictus benedictus at recorded dito sa Beverly Hills Police. At ang imbestigahan nyo, Lacson, kung para talaga kayo sa bayan, yung kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas. Diba? Ang pag-kidnap nila dito sa dalawang bata sa Turkey, nakasabwat yung tatay mismo, si Francis Lloyd Tichua, na ayan, ang dami ring anomalyang negosyo, kasabwat si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Kaya yung mga kapjutahan ninyo, wala yung kwenta, puro drama 101 lang. Bakit hindi nyo imbestigahan si Lisa Tanas, si James Kumar, na nahuli mismo doon sa video na pinangalanan during PDEA leaks hearing na magpapagorgor kay Agent Morales. Si Lisa, bakit ayaw niya imbestigahan yan? Itong kaputahang flood control, sumbong kayo kay Bangag,
Wala na pag-asa Pilipinas. Mabubulok kayong lahat sa baha. I'm telling you, mabubulok kayong lahat sa baha hanggat patuloy kayong hindi kumikilos dito sa bangag-bangag na ito. Di ba? Wala na mangyayari sa bayan natin. Imagine mo, nag-post ako, ito, pakita ko lang to sa inyo. May pinost ako in the past, okay, tingnan natin, ito si Boljakan. Alam mo ginagawa ni Palangga? I think dito. Okay, tingnan natin to. Dami naman post ni Palangga. Okay, dami. Sawa kayo. Andyan pala sa ating Okay. What's that? Yeah. Oh my goodness. Tingnan mo tignan nyo to Post ni Baby Doll Maharlika. Ni Baby Doll. Baby Doll Maharlika. Alright? Tignan natin to si Baby Doll Maharlika. Okay, here we go, Baby Doll. Okay, share screen tayo. Share screen. Oh, yan. Nakita niyo ba yung post ni Palangging nyo? Okay. Tignan niyo yung post ko. Alright, nakita niyo yan? 12 years ago, in 2013, hindi pa pinapanganak si Maharlika dyan. Galit na palang lola ninyo. Ayan, may pinost ako. On this day, nakita ko kasi lumalabas yung on this day, di ba? Habang nagpapasarap, tandaan niyo yung data, August 19 yan, nakalagay, Habang nagpapasarap, shinare ko lang yung isang page na nag-share niyan tungkol sa baha. Panahon niya ni Janet Lim Napoles, nakasabwat din si Marcos Jr. dyan sa PDAF na yan. Sa flood control na yan. Kabasabot si Marcos Jr. dyan. Habang nagpapasarap ang mga kawatang politiko sa kultong Dilaw Jabnoy, ganyan ako mag-post dati, at ang Jutang Jenny na matagal ko nang ginagamit. Habang nagpapasarap ang mga kawatang politiko sa kultong Dilaw Jabnoy na Jutang Jenny ng gobyerno at mga kasabwat ni Janet Napoles, nagdurusa ang mga kababayan ko, nakakagalit ang mga ganid na magnanakaw sa kaba ng bayan, mga walang puso na nasa gobyerno. Ito naman ang sinapit, I'm referring to the picture below. Ito naman ang sinapit ng mga kawawang Pilipino. Sana sila na lang ang lumubog at magurgur sa baha. You see that gurgur? That's really my word. Mga walang iya, inuubos ang taxpayers' money. Alright? So yan mga kababayan. 12 years ago, galit na galit ako sa mga Jutang Jenny Kawatan ng pondo sa flood control. Hanggang ngayon, ito pa rin ang problema ng bayan natin. Jutang ina. Hanggat hindi kayo kumikilos para wakasan ang mga bangag at kawatan habang buhay ang baha at kahirapan sa ating bayan. What do you think? 12 years ago, hindi na ako bago sa Amerika, August 19. Yun yung nakikita ko pag binabaha kayo, nasasaktan kami, not only me, tayo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!